Sabay-sabay natin alamin ang mga kaganapan na nangyayari sa ating bansa. Yo, what's up mga kaibigan? This is I2K po again. Ngayon nandito ulit tayo sa channel ni Pinas News Insider. Dito ulit tayo magbibigay ng komento at reaksyon. Kaya samahan nyo ako guys. Let's go! Ito ang balita ngayon. Viral at trending ngayon sa mundo ng social media. Ang di umano'y balitang Vice President and Deputy Secretary Sara Duterte Carpio may pasabog. K-12 program, magbabago na. Pero bago natin simulan ang balitang ito, please huwag kalimutang i-like. Sa lahat ng hindi pa nakasubscribe mga kaibigan kay Pinas News Insider, mag-subscribe na po tayo at huwag nyo rin pong kalimutan mag-subscribe dito sa aking channel. Ang video at subscribe at i-click ang notification bell para mas maging updated pa kayo lalo sa lahat pa ng bagong videos na i-upload namin. At eto na nga mga kababayan, kinumpirmang irirevisa ang K-12 program. Ito ang kanyang naging talumpati sa nakaraang pagpapahayag ng Department of Education ng kanilang mga panibagong polisiya na ang nakasanayang senior high school ay may malaking pagbabago na mangyayari sa darating na panibagong school year. We will revise the K-12 curriculum to make them more responsive to our aspiration as a nation, to develop lifelong learners who are imbued with 21st century skills, discipline, and patriotism. Itinakda mismo ni Vice President Sara Duterte Carpio na kasama at nakapaloob sa panibagong rebisyon ng K-12 program ang mandatory military service alinsunod sa kanyang ipinangako noong kampanyahan pa lamang para sa 2022 election. Mananatiling 12 taon in summarize ang years ng mag-aaral sa elementary. Dapat tuloy na lang sa tanggalin yung K-12 na yan kasi ang laking kanyan. Ang laking obligasyon ng mga magulang. Kung tutusin, nagiging useless naman yung K-12 na yan. Dapat tanggalin na lang sana yan para kahit paano maginhawaan din yung mga magulang, di ba? Kawawa rin yung mga bata. Kasi biruin mo, ilang dagdag pa yan sa pagpasok na sa school. K-12. Dati, hanggang grade 6 lang. First year, fourth year, magka-college ka na. Ngayon, kailangan pa ng K-12. Ano ba yan? Kaya dapat matupad na sana to, tanggalin na lang sana yung K-12 na yan. Junior at senior high school. Ngunit ang panibagong curriculum ng senior high school ang isa sa mga target ng Vice President at Deputy Secretary na si Sara Duterte Carpio na maribisa ayon mismo sa kanyang naging talumpati. Bukod sa English proficiency at iba pang asignatura, dito na daw dapat ipasok ang mandatory military service para sa lahat ng mag-aaral bago pumasok o tumungtong sa kanilang college year. We will strengthen our literacy and numeracy programs. We will revitalize our reading, science and technology, and math programs by utilizing the gains of previous programs. The programs will be benchmarked with local and international best practices, consulted with experts, and will be research or evidence-based. We will improve English proficiency while recognizing linguistic diversity. We will work towards the goal of English language proficiency within the context of a multilingual nation. We will integrate peace competencies such as social awareness, responsibility, care for the environment, value for diversity, self-esteem, positive character, resilience, and human security into the various learning areas of the K-12 curriculum.
Nang lumabas nga ang balitang ito, ay hindi naman mapigilan ng marami sa ating mga kababayan na magbigay ng kanilang hinaing at komento sa mundo ng social media. At ayon pa sa kanila, isang araw malaking pasanin para sa mga magulang ng mga mag-aaral ang K-12 program at marami sa kanila ang nanawagan sa pamahalaan na sana'y tapusin na ang K-12. Tama lang yan, may alis ang K-12 dahil lalong nagpapahirap yan sa mga mahihirap at hindi yan nakakatulong sa mga manggagawang magulang. At kahit graduate ng K-12, hirap din maka-apply ng trabaho at sobrang pahirap yan sa mamamayan. At sana makontrol ng gobyerno ang ating bilihin sa pamilihan. Ma'am Inday, God bless ug daghang salamat. Unta imong mapadayon ng nasugdan ni Tatay Diggs. God bless Pilipinas. Sana nga po mawala na ang K-12 na yan. Wala din namang makuhang magandang trabaho at kailangan pa talaga ang 4 years college courses. Tama at dapat nang tudukan. PBBM and VP Sara, mabuhay po kayo. Our years at school before are enough. The extra 2 years is a burden to the parents and the student. Nakakatuwa po si VP Sara Duterte. Kasi kahapon lang, di ba? Kahapon, sinabi ni Sara Duterte na communist-inspired. Itong gagawing 1 linggong perwisyo. Yan sinasabi ni Sara Duterte, translate ko lang. Perwisyo to sa pag-aaral ng mga bata. Kung kailan naghabol yung mga bata ng pag-aaral, no? Perwisyo. Itong 1 linggo na to na tigil pasada. Ang binabanatan pa rito, ngayon showdown na po to na sa DepEd, no? For the first time po, nakarinig po ako ng isang DepEd secretary na bumanat po sa AK. Dati po, wala pong bumibira na direkta sa AK, yung Alliance of Concerned Teacher, yung pinamumunuan ni Congressman, ano na nga ang pangalan nun? Ng AK. Kasi po, nagpahayag sila na susuporta sila sa tigil pasada. Imagine niyo, ha? Congressman kayo ng teacher. Ang mga teacher po, karamihan, siguro 90% ng teacher, mga mananakay po yan, mga pasahero po. No? Paano mong, at yung mga estudyante lalo, siguro 99%, 98% ng mga estudyante sa publikong paaralan ay mga pasahero. No? Paano yung naatim na kayo ay representative ng mga guro? No? Ang susuportahan nyo, yung magbibigay perwisyo sa mga teacher at sa mga estudyante. Sabing talagang direktang sinabi sa kanila ni Inday Sara, etong mga sumusunod. ACT couldn't care less if our efforts are hampered or if we fail because ACT's dream is for our children to remain uneducated and poor. I maintain that during this communist-inspired week-long strike, both in person, yan po yung pahayag ni nakakatuwa po na may matapang tayong DepEd Secretary. Nakakatuwa rin po na Vice President po siya ng Pilipinas. Kaya po may pag-asa tayo sa pamahalaan. Hanggat nariyan si Inday Sara Duterte. Okay, isa pa. Okay. Ngayon, nag-react po lahat. Red tagging. Alam mo naman, may mga automatic po na yan. May mga automatic po sa, basta po nakarinig ng mga communist-inspired. Ayan, nagre-red tag si Inday Sara. Nire-red tag, imbis na suportahan yung mga driver. Nire-red tag. Parang, pauso kayo masyado ng red tag. Parang pag sinabi nyo, nagre-red tag ka, ano ngayon? Hindi na po uso yan. Binasag, yan po ang unang-unang binasag, yung kulturang, pag nagbintang kasi sila na nag-red tag ka, akala mo, babaguhin mo na buhay mo dahil nag-red tag ka. Hindi ako nagre-red tag. Pero yan po yung binago ng NTF-ELCAC, yung kultura, na pag sinabi lang nag-red tag ka, takot na. Ito po ang sagot ni Inday Sara kahapon po. Kaya ang sarap po paminsan-minsan, di ba? Mahirap po minsan magtanggol pag hindi mo naririnig yung mga pinagtatanggol mo na na pinagtatanggol yung sarili. Putya, Mr. President at First Lady, ang tagal na kayong binabanata ng mga supporter nyo dati. Putya, wala. Araw-araw kayong binabanata.
Kaya nagkakaroon ng ano, ng lakas ng loob yung mga kalaban, yung mga kakamping tsaka yung mga dilawan. Tsaka tong mga communist inspired. Kasi araw-araw kayong binabanata, wala kayong ginagawa di ba? Minsan-minsan, Mr. President, no? Para naman matuwa yung mga kaming mga supporter. Alam nyo, nakakatuwa po yun pag yung leader nyo, pag yung leader nyo po, Mr. President, yung sinusuportahan yung leader, yung pinagtatanggol yung leader, pinakikita nyo rin na pinagtatanggol din nila yung sarili nila. Pinabastos kayo harap-harapan. Mr. President, pati First Lady mo, pinabastos harap-harapan. Hindi po namin kayo iiwan. Pero, paminsan-minsan naman po, Palag-palag din. ipagtanggol nyo rin na sarili nyo. Kahit na salitaan lang. Kasi nakakapanghina po na parang tama pa ba itong ginagawa namin? Yung pinagtatanggol nga namin, dehin bokiki. Okay, punta po tayo. Hindi po kami nagdedeklara na hindi na namin kayo sinusuportahan. Gusto namin kayo suportahan. Gusto rin namin makita na hindi po kayo kung sino-sino na lang tumatawag sa inyo na kung ano-anong pangalan at kung ano-ano. No? Hindi po masama paminsan-minsan yung palagan yung inyong mga detractors. Kasi sa pagpalag po ninyo, inaarmasan nyo rin po yung mga supporter ninyo. Yun po ang katotohanan. Okay. Punta po tayo, balik po tayo rito. Kita nyo po to, natutuwa po kami. Pinagtanggol po namin si Inday Sara. Tapos, sinabihan siya red tagger. Sinabihan siya na kakampi ng kung ano-ano. Ngayon, sumagot na naman agad. Di meron na naman kaming bala para ibato sa kanila. Ganun lang po yung Mr. President Parang ikaw yung leader namin na binabakbakan ka kahit saan. Yung mga tagapagtanggol mo, kanya-kanya kaming hugot kung paano ka namin ipagtatanggol. wala kaming ideya. May point din si Kuya Badong yung sinasabi niya rito, may point din. Pero parang kay Pangulong Bongbong Marcos hindi natin siya nakikita ng may halong paghihiganti ba ganun. Kumbaga hinahayaan niya lang, 'di ba? Napakabait talaga ng ating Pangulo, mga kaibigan. kung paano kayo pagtatanggol, kanya-kanya lang kami, 'di ba? Pinagtatanggol ka namin pero sa sarili naming paraan. At yun na nga At yun nga po mga kaibigan, dito po nagtatapos ang ating reaction video. Muli ako po si I2K ng Sundalo ng Dunggalo at 811. Maraming salamat sa patuloy na pagsuporta. Yeah, peace out.